Tingnan nyo ang mapa ng Middle East. Sa unang tingin, parang langgam lang ang Israel, halos hindi mapansin sa tabi ng mga dambuhalang bansa sa paligid nito. Pero heto ang malaking kabalintunaan na hihimayin natin ngayon sa dunong mundo. Bakit sa loob ng 3,000 taon, halos lahat ng feeling sikat na imperyo sa kasaysayan ay nag-aksaya ng dugo, yaman at hukbo para lang makontrol ang maliit na kapirasong lupang ito? Ang sagot ay hindi lang dahil sa relihiyon. Bilang mga feeling henyo sa makroekonomiya, alam nating ang kapangyarihan ay laging nakabuntot sa daloy ng pera. Bago pa naimbento ang langis, mga modernong container ship o mga high-tech na barkong pandigma, ang heograpiya na ang nagdidikta kung sino ang yayaman. Ang Israel o ang sinaunang rehiyon ng Levant ay hindi lang basta lupa, ito ang nag-iisang tulay na nagdurugtong sa 3 higanteng kontinente, ang Africa, Asia at Europe sa pamamagitan ng Mediterranean Sea. Kumbaga ito ang main intersection ng mundo. Kung isa kang sinaunang imperyo na gustong magpalawak ng impluensya o kumontrol sa pandaigdigang bentahan, wala kang choice kundi dumaan dito. Ang lupang ito ay isang choke point o traffic jam sa logistics ng sinaunang mundo. Ibig sabihin, kung sino ang may hawak sa rehiyong ito, siya ang boss sa daloy ng mga produkto, galaw ng militar at higit sa lahat, ang may karapatang maningil ng buwis sa lahat ng dumadaan. Sa madaling salita, sobrang importante ng pwestong ito para lang pabayaan ng mga karibal. Kaya naman, bago pa ito naging lupang pangako sa mga banal na aklat, isa na itong sikat na tambayan ng ekonomiya. Para sa ating mga Pilipino na gets ang halaga ng mga trade routes gaya ng nangyari sa ating kasaysayan sa kalakalan ng galyon, pareho lang ang logic nito. Ang pagkontrol sa Levant ay katumbas ng pagkontrol sa yaman ng sinaunang Egypt, Mesopotamia at ng buong basin ng Mediterranean. Ito ang pinagmulan ng walang katapusang bardagulan sa rehiyon. Pero kung ang rehiyong ito ay isa lamang rutang pangkalakalan, baka sapat na iyon para maging mapanganib. Kaso umabot sa sukdulan ang sitwasyon dahil sa isang kakaibang combo. Ang lupang ito na may napakataas na strategic value ay naging spiritual center din ng 3 sa pinakamalalaking relihiyon sa mundo. Ang halaga nito ay hindi na lang nasusukat sa ginto, buwis o lupa kundi sa mismong kaligtasan ng kaluluwa at identity ng bilyon-bilyong tao. Dito na nagbabago ang usapan mula sa simpleng pera patungo sa isang bagay na mas malalim. Kapag ang isang teritoryo ay pinaniniwalaan ng iba't ibang grupo bilang ipinangako sa kanila na part ng kanilang survival story, nagiging sagrado ang lupa. Sa pananaw ng geopolitics, kapag nagsama ang strategic interest at ang spiritual na hugot, ang mga away ay nagiging forever. Ang mga bansa ay handang magpakalugi ng malala para lang hindi mawala ang kanilang pwesto. Para sa maraming Pilipino na may malalim na pananampalataya, madali itong intindihin. Ang rehiyong ito ay kakaiba sa iba pang mga pinag-aagawang teritoryo sa mundo. Wala itong malalaking minahan ng ginto o langis sa ilalim noon, pero ang symbolic value nito ay sobrang taas na handang ubusin ng mga kaharian ang kanilang budget para lang ipagtanggol ito. Ang pagsasanib ng economic value at spiritual value ang dahilan kung bakit ang Israel ang sentro ng walang hanggang gulo. O sige, silipin natin itong napakagandang aspeto ng kasaysayan ng mga Hudyo sa mata ng mga feeling ekonomista. Paano nga ba nagawang hindi mabura sa mapa ang isang nasyong walang sariling bansa, walang lupa, at laging pinapalayas? Karaniwan, kapag nawalan ka ng teritoryo, maglalaho ka na lang na parang bula at makikihalo sa iba. Pero hindi sa mga Hudyo. Gumawa sila ng sariling national software na portable kahit saang lupalop pa sila mapadpad. Ang software na ito ay binubuo ng kanilang mga batas. Ang Torah, mga sinagoga, at ang kanilang hilig sa pag-aaral na parang laging may exam. Sa lengguwahe ng mga social capital daw ang tawag dyan. Ibig sabihin, napanatili nila ang isang global network ng tiwala, mataas na antas ng talino, dikit-dikit na ugnayan, at ang galing na mag-reboot at magtayo uli ng negosyo kahit tinapon na sila sa kung saan-saan. Napakalaking aral nito para sa mga hindi makamove on. Pinapakita nito na may mga grupong kayang mabuhay
at umasenso hindi dahil may permanenteng address sila, kundi dahil sa matinding puhunang kultural at panlipunan. Kahit saan sila mag-check-in, bit-bit nila ang sistema ng batas at tiwala na ginagamit nila sa negosyo at utangan na nagbigay sa kanila ng economic resilience habang ang iba ay nganga pa rin sa loob ng maraming siglo. Pero siyempre, ang mahabang record nila bilang palaboy at api sa ilalim ng iba't ibang imperyo ay nag-iwan ng malalim na trauma. Mula Babylonia hanggang Holocaust, ang paulit-ulit na pagiging homeless ay nagresulta sa isang matigas na mentalidad sa modernong Israel. Para sa kanila, ang kalayaan ay hindi lang basta drawing sa papel. Ito ay isang bagay na dapat ilak ng mahigpit gamit ang matinding puwersa para hindi na manakaw ulit. Kaya naman, kung bubuklatin ang budget at ekonomiya ng modernong Israel, kitang-kita ang pagka-obses sa seguridad. Kinakandado nila ang kanilang kalayaan gamit ang high-tech na gamit, malakas na militar at matinding intel. Hindi lang sila nagpapalakas dahil sa gulo sa paligid. Ginagawa nila yan dahil ang kolektibong memorya nila ay nagsasabing ang pagkawala ng bansa ay 1% posibilidad na hinding-hindi na dapat maulit. Sa usapang risk management, turing ng Israel sa pagkawala ng Estado ay isang absolute risk, isang bangungot na walang katumbas na bayad. Ito ang dahilan kung bakit ang ekonomiya nila ay dinisenyo para pondohan ang isang dambuhalang defense apparatus. Yung mga teknolohiyang panggiyera na ginawa nila para hindi mamatay, yun din ang binebenta nila ngayon bilang cybersecurity at high-tech na pagsasaka sa buong mundo. Talk about turning trauma into profit. Subalit, may isa pang pattern sa kasaysayan nila na dapat nating i-analyze. Marami sa mga epic fail nila noon ay hindi lang dahil sa malalakas na kaaway, kundi dahil sa sarili nilang away-bata sa loob. Matapos ang reign ni Solomon, nag-split ang kaharian sa dalawa, Israel sa hilaga at Judah sa timog. Hanggang itong internal na gulo ang nagbukas ng pinto para sa mga dayuhang imperyo na pumasok at manakop ng walang kahirap-hirap. Ano ang economic lesson dito? Kapag ang bansa mo ay nasa prime location pero ang lipunan mo ay watak-watak, ang presyo ng pagiging toxic ay talagang mahal. Ang budget sa defense ay lumolobo na parang utang, ang mga investment ay nagiging matamlay dahil sa kawalan ng katiyakan, ang mga pangmatagalang pulisiya ay mas pabago-bago pa sa mood ng ex mo, at ang mga banyagang epal ay laging may nakikitang butas para manghimasok at mang-isa sa sitwasyon. Para sa ating mga Pinoy, ito ay isang sampal ng katotohanan na madaling magets. Alam natin na ang magandang heograpiya ay isang malaking oportunidad na pang-flex. Pero kung ang politika sa loob ay mahina at laging may bardagulan, ang estratehikong lokasyon ay nagiging magnet ng malas imbes na magnet ng yaman. Ang resibo ng kasaysayan sa Levant ay patunay na ang internal na pagkakaisa ay kasing importante ng mga pader na nagbabantay sa mga lungsod laban sa mga imperyong mahilig mang-invade. Silipin natin ang palit-ulo ng kapangyarihan sa rehiyong ito. Mula sa mga taga-Babylon, mga Romano, mga Byzantine, mga imperyong Islamiko, mga krusador hanggang sa mga Ottoman. Sa bawat pagpapalit ng management, hindi lang ang flag ang nagbubago. Ang bawat bagong rehimen ay nagdadala ng total makeover sa sistema ng pagbubuwis, sa kalakalan, sa titulo ng lupa, sa karapatang gumala, at sa mga karapatan ng iba't ibang relihiyosong grupo na hindi naman sila ang main character. Ito ay isang mahalagang plot point na dapat nating tandaan. Ang kasaysayan ng rehiyon ay hindi lang kwento ng kung sino ang nanalo sa suntukan. Ito ay kwento ng malawakang pagkaudlot ng buhay ng mga normal na tao. Kapag nagbago ang may-ari ng teritoryo, ang unang nabubudol ay ang ekonomiya ng mga ordinaryong nilalang. Sino ang may karapatang manggolekta ng tax? Sino ang may hawak sa leeg ng mga palengke? Sino ang VIP na papayagang pumasok sa Jerusalem at sino ang itatapon sa kangkungan? Ipinapakita ng mga resibo ng kasaysayan ang malinaw na pattern na ito. May mga panahon na ang mga Hudyo ay bawal na bawal makatapak sa Jerusalem. Pagkalipas ng ilang siglo, biglang welcome back para lang muling i-restrict kalaunan.
Ang lahat ng ito ay nakadepende sa kung ano ang trip at pansariling interes sa ekonomiya at politika ng imperyong nakaupo sa trono. Ang kawalan ng sariling estado ay nangangahulugang ang kanilang tadhana ay laging nakasalalay sa mood swing ng mga banyagang administrador. Pero may isang yugto na talagang interesting para sa mga feeling analyst, ang panahon ng Imperyong Ottoman. Ang panahong ito ay isa sa mga bihirang pagkakataon kung saan nagkaroon ng mahabang peace and order na tumagal ng halos 400 years. Paano nila ito nagawa sa isang lugar na mas magulo pa sa comment section? Ang sagot ay isang napaka-pragmatikong diskarte sa pamamahala na mas priority ang pagiging praktikal kaysa sa mga pa-deep na ideolohiya. Ipinatupad ng mga Ottoman ang tinatawag na millet system. Binigyan nila ng limitadong laya ang mga relihiyosong komunidad para ayusin ang sarili nilang mga batas at internal na drama, kapalit ng katapatan at siyempre ang walang kamatayang pagbabayad ng buwis. Isa itong malaking kompromiso. Pinapatunayan nito na ang mga rehiyong puno ng magkakaibang paniniwala ay hindi mabubuhay sa puro drawing at idealismo. Kailangan nila ng sistemang praktikal para mabawasan ang gastos ng bawat bardagulan. Malalim na hugot ito para sa atin. Pinapatunayan nito na kung ang isang gobyerno ay marunong mag-design ng mga institusyong marunong tumanggap ng pagkakaiba, kahit ang pinaka-toxic na rehiyon ay maaaring maging stable ng matagal na panahon. Ang estratehiyang ito ay nakatipid ng sandamakmak na budget para sa mga Ottoman dahil hindi nila kailangang laging gumamit ng dahas para lang mapanatili ang kunwaring kapayapaan sa Levant. Pero siyempre, walang forever sa mga imperyo. Noong nalaos na ang Ottoman Empire, lahat ng stress na kinimkim nila ng ilang daang taon ay dahan-dahang sumabog. Ang dating lugar na compressed at hawak sa leeg ng isang bida-bidang sentral na otoridad biglang naging isang dambuhalang power vacuum. Gaya ng alam natin sa physics at sa geopolitics, kapag may bakanteng pwesto, laging may epal na papasok. Ito yung modernong turning point na kailangang i-gets ng mga feeling intellectual. Dito na naguunahan ang iba't ibang puwersa, mga nasyonalistang feeling bida, mga claim sa relihiyon at mga bagong global superpower na nag-aagawan ng clout. Ang gulo sa pagitan ng mga Israeli at Palestinian. Hindi yan sumabog noong malakas pa ang boss. Nagsimulang lumalayan noong gumuho na ang lumang sistema. Sa matang makroekonomiya, isa itong napakamahal na lesson. Kapag ang isang strategic na lugar ay nawalan ng big boss na may sapat na power para mag-manage at mag-balance ng mga nag-aaway na interes, asahan mong magkakagulo agad ang rehiyon. Mula sa pagiging kontroladong chill, biglang naging bardagulan without limits. At ang kompetisyong ito ang dahilan kung bakit sunog ang yaman at buhay ng mga tao. Batas na to ng geopolitics na may intindihan natin, hindi lang sa Middle East, kundi pati sa ibang mga lugar na pinag-aagawan sa mundo, pati na sa sarili nating bakuran. Kapag wala na ang hegemonya o ang feeling police, yung mga baon na galit sa lupa, resources at history ay biglang nabubuhay at bawat panig ay gagawin ng lahat para makuha ang pinakamalaking slice ng cake kahit anong kapalit. Kaya ngayon pag-usapan natin ang kasalukuyan gamit ang isang matapang na tanong. Bakit ba ang modernong Israel ay laging sumasagot sa paraang kung titingnan mo sa labas ay parang sobrang bayolente o tigas? Ang sagot ay kailangang buuin gamit ang logic ng history at ekonomiya. Hindi mo ito magigets kung hindi mo titingnan ang resume ng nakaraan nila. Ang isang bansang may kolektibong memorya ng pagkawala ng lupa, pagpapatapon, genocide, at pagiging doormat ng kung ano-anong imperyo ay siyempre may kakaibang priority. Sa pananaw nila, ang national security ay laging mas bida kaysa sa anumang panandaliang epekto sa ekonomiya o pakikipag-friend sa ibang bansa. Handa silang magwaldas ng pera ng higit sa budget nila basta sigurado silang hindi sila mabubura sa mapa. Dito mo maiintindihan kung bakit ang Israel ay nagtatapon ng dambuhalang porsyento ng kanilang GDP para sa national defense, high-tech na armas, pag-control sa langit, intelligence networking, at yung hilig nilang manugod muna bago sugurin. Para sa kanila, ang pinakamahal na depensa ay barya lang kumpara sa presyo ng mawalan ng bansa sa pangalawang pagkakataon. Mahalagang konsepto,
epekto para sa ating mga feeling analyst ng political economy. Maraming tao ang nakatingin lang sa kung ano ang ginagawa ng isang bansa ngayon nang hindi nakikita ang memory structure sa likod nito. Sa ekonomiya, ang kolektibong memorya ng isang lipunan ang nagdidikta kung paano nila uubusin ang kanilang national budget at kung paano sila iiwas o lulubog sa mga panganib ng geopolitics. Ngayon, dagdagan pa natin ang isang layer ng pagsusuri dahil sa mismong lokasyon ng Israel. Ang anumang gulo pa doon ay hindi kailanman nananatiling panglokal lang. Kitang-kita naman sa mga pag-aaral na simula pa noong unang panahon, lahat ng feeling imperyo o superpower ay gustong sumausaw at pakialaman ng rehiyong ito dahil ito raw ang ultimate connecting node ng mundo. Ngayong 21 siglo, itong connecting node na ito ay hindi na lang basta tungkol sa mga lumang daan ng lupa. Kasama na rito ang pag-flex ng impluensya sa buong silangang Mediteraneo, ang pag-access sa Suez Canal, ang seguridad ng mga ruta ng enerhiya, ang pandaigdigang supply chain, at ang buong drama ng kalakalan sa pagitan ng kanluran at silangan. Ang rehiyon na ito ay nananatiling bida-bida sa global logistics. Para sa ating mga dakilang Pilipino, ibalik natin ang usapan sa butas nating bulsa at sa ekonomiya nating laging resilient kuno kapag nyanig ang rehiyong ito. Asahan mong tataas ang presyo ng langis na parang presyo ng bilihin tuwing Pasko. Ang mga barkong may dalang kung ano-ano ay nade-delay, tumataas ang mga maritime insurance premiums, at ang geopolitical risk ay kumakalat na parang virus sa financial markets. Damay ang inflation natin at syempre, pati ang mga OFW nating kayod kalabaw sa rehiyon. Ibig sabihin, ang pag-aaral ng 3,000 taon ng kasaysayan ng Israel ay hindi lang para magmukha kang matalino sa inuman. Ito ang susi para magets mo kung bakit tuwing may nag-aaway sa Israel at sa mga karatig bansa nito, ang buong mundo ay biglang kinakabahan tungkol sa mahal na bilihin at sa pagong natakbo ng pandaigdigang ekonomiya. Heto ang isang napakatalim na obserbasyon. Ang lupang ito ay hindi pa talaga nakaranas ng totoong kapayapaan na pang forever. Dahil ang bawat henerasyon ay inuulit lang ang iisang formula ng kasaysayan, binago lang ang filter gamit ang makabagong wika at teknolohiya. Ang motibo ay pareho pa rin kahit iba na ang mga bida sa teleseryeng ito. Noong unang panahon, ang mga nag-aagawan ay mga imperyong may dalang espada at sibat na parang sa pelikula. Ngayon, ang mga nagtutunggali ay mga modernong estado na gumagamit ng mga ballistic missiles, high-tech na gamit, internasyonal na batas, mass media, at mga komplikadong alyansa sa geopolitics. Pero ang pinakapuso ng labanan, ayon, hindi pa rin nagbabago sa loob ng 3 milenyo. Ang rule ay hindi nagbabago kung sino ang makakontrol sa intersection o sangandaang ito ay magkakaroon ng impluensya at kapangyarihan na mas malaki pa kaysa sa aktwal na sukat ng lupa niya. Ito yung konsepto ng leverage na paboritong gamitin sa macroeconomics at geopolitics. Isang maliit na pivot point lang pero kayang mag-angat ng napakabigat na problema. Napakagandang koneksyon nito para kunwari ay naintindihan natin ang buong picture. Malinaw na ang issue sa Israel at Palestine ay hindi lang basta simpleng away relihiyon na ayaw matapos-tapos. Isa itong center of friction, isang lugar ng pagkikiskisan, kung saan ang heograpiya, pananampalataya, malalim na sugat ng kasaysayan at ang mga kalkulasyon ng interes sa pera ay walang tigil na nagbabanggaan. Para tapusin ang ating malalim na pagsusuri dito sa Dunong Mundo, mag-iwan tayo ng isang matibay na konklusyon. Kung kailangan nating sagutin ng mabilisan kung bakit ang Israel ay laging nasa mata ng bagyo ng mga digmaan sa gitnang silangan, tanggapin na natin na ang sagot ay hindi lang dahil sa iisang dahilan. Isa itong napakagulong equation. Ang rehiyong ito ang OG na bottleneck ng pandaigdigang kalakalan. Ito rin ang sacred space kuno para sa 3 sa pinakamalalaking relihiyon sa mundong laging may drama. Punong-puno ito ng trauma at collective memory ng isang nasyong paulit-ulit na nawalan ng sariling estado. At ngayon, ito ang bonggang intersection kung saan nagbabanggaan ang mga ambisyon ng mga lumang imperyo at ang mga bagong interes ng makabagong geopolitics.
Ang huling hanash para sa ating mga feeling intellectual na sumusubaybay sa mga pandaigdigang kaganapan. Kung nais nating tunay na magets ang mga galawan ng Israel ngayon, huwag tayong paka-basic na tumingin lang sa balita nitong mga nakaraang buwan o taon. Ang paggawa niyan ay magbibigay lang sa atin ng napakababaw na pag-unawa sa isang isyong kasing lalim na mga baon sa utang. Kailangan nating halukayin ang buong kadena ng kasaysayan na umaabot ng libu-libong taon pabalik. Sa mahabang resibong ito, makikita natin na ang lupa, ang pananampalataya, ang daloy ng pera, at ang pagnanasa para sa kapangyarihan ay hindi kailanman nag-break. Sila ay pinaghabi na sa mismong DNA ng rehiyong ito. At dahil sa pinagtagpi-tagping mga factor na ito, ang heograpiya, ang ekonomiya, ang relihiyon at ang kasaysayan, asahan na nating ang rehiyong ito ay mananatiling isa sa mga pinaka-toxic at sensitibong bahagi ng mundo. Walang easy fix o simpleng solusyon dahil ang mga ugat ng problema ay napakalalim na nakabaon sa mismong pundasyon ng sibilisasyon. Para sa mga feeling policymaker, sa mga investor na takot malugi, at sa mga ordinaryong mamamayan na damay sa gulo ng pandaigdigang ekonomiya, ang pag-unawa sa Israel ay pag-unawa rin sa kung gaano ka-messy ang mundo. Ipinapakita nito kung paano ang mga desisyon sa nakaraan ay patuloy na naniningil ng tax at interest sa kasalukuyan. Ang bawat pagbabago sa pamunuan, bawat bagong kasunduan na mauuwi rin sa wala, at bawat pag-usbong ng teknolohiya ay mga bagong kabanata lamang sa iisang mahabang aklat. Ang aklat na ito ay isinulat sa isang lupain na itinuturing na banal ng marami, pero pinag-aagawan naman talaga dahil sa clout, kapangyarihan at yaman. Habang patuloy na nagbabago ang balanse ng kapangyarihan sa mundo, ang Israel ay mananatiling isang barometro o mood ring ng pandaigdigang katatagan. Kapag ang presyon sa rehiyong ito ay tumaas, asahan nating tataas din ang presyon sa mga pamilihan, sa mga ruta ng kalakalan at sa mga ugnayang internasyonal sa buong mundo. Kaya naman, sa susunod na makita ninyo ang Israel sa inyong feed, huwag lamang tingnan ang maliit na piraso ng lupa na kanilang inuukupa. Tingnan ninyo ang libu-libong taon ng resibo, ang mga rutang pangkalakalan na nagdurugtong sa mga kontinente, at ang mga alaalang hindi mabura-bura na nagtutulak sa kanilang mga desisyon. Iyan ang dahilan kung bakit sa tuwing yayanigin ang lupang ito, ang epekto nito ay palaging world tour at lalampas sa mga hangganan nito. Ang pagyanig sa Levant ay pagyanig sa buong mundo. Ang maliit na tuldok na ito sa mapa ay patuloy na magiging bida sa main character energy ng kasaysayan ng sangkatauhan. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsama sa aming Feeling Deep na pagsusuri dito sa Dunong Mundo. Umaasa kami na ang perspektibong makroekonomiko at historikal na ito ay nagbigay sa inyo ng mas malinaw na view kaysa sa malabong kamera ng phone nyo tungkol sa isa sa mga pinakamasalimuot na issue ng ating panahon. Kung nakita ninyong may sense ang talakayang ito, huwag kalimutang i-share para mas marami pa tayong matulungang umunawa sa mga puwersang humuhubog sa ating pandaigdigang ekonomiya at politika. Patuloy tayong mag-aral, magsuri at magpalawak ng ating kaalaman. Hanggang sa muli, ito ang inyong macroeconomist na nagpapaalala. Ang kasaysayan ang pinakamagandang aklat sa ekonomiya. Huwag puro TikTok.